ito! Habulin ang dalawang yan! Habulin ang dalawang yan! Pamuno ang trapiko! Metro! Kailangan natin makatakas ng Ibarra. Naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para kapag nakita nila ako, isipin nila ako si Ginoong Ibarra. Baka naman kayo mapahamak. Wala na tayong iba pang paraan. Tara! Ito, Ginoong Ibarra. Yes. Ayun, si Ginoong Ibarra! Papunta na sa bangka! Kala mo siguro, di kami asintado, Senyor Ibarra? Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyari may awalang matinong lawa sa lupang ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit wala man lang sinong nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sara ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pondo upang pambayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan doon kustudyo sapagkat bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Hayaan natin ang mamamayan ang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang dulot niyan. Mga kaguluhan? Oh, Basilio, Kapitan, kamusta na pala ang binubuo niyong Akademya ng Wika? mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga kagamitan at para lang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy iyan. Kasi di ba, tutuloy si Padre Sibilia. Ngunit tinagaluhan na kami ng dalawang kastananong general at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Magambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay ibibigay sa mayamang si Makalaig. Mabuti kung ganoon. Sana magtagumpay kayo sa inyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa itaas at may kailangan pa akong gawin. Sige, Kapitan. Tila kayo nagkakatuwaan riyan. Pwede ba ako sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ikakagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa riyan. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Gamora, masama ang puro tubig ang iniinom. Pabatid na rin po kay Padre Gamora. Nakantubig na lang ininom kaya kung alak ay mas mabuti na ito. Salamat namin nagtawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apol. Alam naman natin lahat na pumapatay sa apol ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Ito'y hindi kababalagan, Senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, perdoname. Parang ang tapang na sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan nyo ngayon. Saglit nga lang. Parang namumukhaan ko talaga yung taong yun eh. Siya yung kayo mangging kardinal na matalik na kaibigan ng Kapitang General. Ganun ba? Mawalang galang lang po, Kapitan. Ngunit nalalaman niyo po ba kung saang parte ng lawa namatay ang isang Ginoo na nagngangalang Libara? Nibara? Kibara? O Gibara? Po ba yun? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya na nga ba? Ngunit, asan na nga ba siya? Ayon sa mga kawal, at ngayon, 13 taon na ang nakakalipas mula nung nangyari iyon. Kung gayo'y Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba't isa din siyang filibusterismo? Yan ang tinatawag na murang libingan. Hindi ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan niyan, mga pilibusterong katulad nila. Alam mo ba, anak? Sa susunod na kaarawan mo, maaari ka na magsuot ng saya. Talaga po, Tay? Telesforo, mabutit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa inyo? Kailangan mong magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo magbayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis.
sa nakaraan 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamamaruwiso. At ngayon, ako ang magbabayad? Abay, mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, napakaliit na bagay lang yan. Ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin na itong lupa! Hindi! Sa kooperasyon! Lalaban ako! Itay! Ulihin ang lalaking yan at gawin ninyong kawal. Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko ba kayong matulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na to? Kung inyo pong magugunita, nakaraon na po ang 13 taon. Dito rin po sa folk na to mismo tayo unang nagkakilala. At kung hindi ako nagkakamali, kayo po ang taong tumulong sa aking pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong dahila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na. Nang kamatayan niya'y labis kong dinamdam. Isang malaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Di mo ba alam yon? Sa iyong nalaman ay pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako, 13 taon na ang nakakaraan, upang dakilain ang aking nag-iisang kaibigan na inalay ang kanyang buhay. At ako'y nagbalik upang ipaglaban ng mga Pilipino sa mga mapangapi, at hindi kong lubosang maisip na ang lasong naiwan ay kumalat at ang mga kabataan wala nang ginawa kundi sumunod, magpalipin at hindi pakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang nagbuklod sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Itatago lamang ng uwad na wikang ito ang ating pagkatao at karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw makakapagtapos? Makikita mo na bang malaya ang iyong bayan? Anong gusto mo? Isa lamang kong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Ngayon, nasa kamay mo ang aking buhay. Tayo ay mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo ako pabagsakin ang pamalaan. Pag-iisipan ko, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina, matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang mga namumuno sa kanila ay ang mga binatang radikal ang pananalig. Isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko'y dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres, estudiantes. Quiroga, kamusta? Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang di ka maabala. Ngunit senyor, dami ako pa utang sa aking negosyo. Di sila bigay resibo para aking singil. Kung ba ilipat mo muna sa akin, may ilan nga pala ang ipapasok sa'yo ng kahon ng baril at itago mo muna sa kamali. Mahirap at lapanganib yun, Senyor Simon. Huwag kang matakot, ako ang bahala. O siya, ikaw lang bahala dyan. Basta't di ako sasabit dyan. Uy, si Dante, nahuli na naman ang asawa niya. Wag! Sadyang wala na talagang moda ang mga kabataan ngayon. Paumanhin, Gino. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin magtayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga,
Kaya nga dapat niyo akong pasalamatan. Ano pasasalamat? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalo tayong di magkakaintindihan yan. Dahil sa ginawa mong ito, mauundot ang pag-unlad ng Pilipinas sa 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubay ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo lang kayo magiging pilay at pipi. Ano ang inyong ibig sabihin, Ginoo? Ang wika ay isang salamin ng kaluluwa. Kapag ginalis yan ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay na kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Yan ang inyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pag-asa, walang buhay, hindi nyo kami matutugilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuloy. Oh, Ginoong Simon. Kamusta na pala si Kapitan Tiago? Mahina ng kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan ng kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Nandito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umapi? O sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob lamang ng 1 oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala na mga universidad, estudyante, at magpapahirap sa atin. Ngunit, ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Ginoong Simon, nasa karunungan ng pag-asa. At ang salitang pag-ibig lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa salitang karunungan at pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kaluhugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang ukbo. Lusubin niyo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala, bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo doon, Simon. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi ito maaari. Hindi ito pwede. Liham na galing kay Padre Salvi na ipinadala naman kay Kapitan Tiago. Siya namang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi papatay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, nung nanakot ka, wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin ang lahat. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Namatay siya na hindi alam na ako'y nagbalik. Namatay siya na hindi alam ako'y buhay. Ako nga, 13 taon na akong nabubuhay. 13 taon na akong nag-aalala, umaasa na may tutuwid ko pa ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ng kanyang buhay. Sisi, ang anak ko patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Anong ibig kong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Tahimik. En la presencia de Dios y de estos testigos. Ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Paano mo nagawa sa akin ito, Paulita? Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, mabuti na lamang at parating ka. Halika't samahan mo kami sa aming hapagkainan. Maraming salamat sa iyong mainit na pagtanggap doon, Victorina.
Ngunit ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi naman ako makakapayag na alis pa agad. Halika samahan mo na kami. Dala niya bang regalo? Opo, dala niya. Kung gayon, maganda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tsak maayos din ang lahat. Oh, Isagan! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali! Huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito na ang aming uling pag-uusap. Huwag kang pumunta roon. Makinig ka ng mabuti. May dinamitang sasabog doon. Anumang oras na yun. Kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit, iba na siya bukas. Sagani, binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng puwang may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Napakaganda naman ang lamparang ito, Ginong Simon. Maraming salamat, ngunit ayaw mo ba talagang kumain kahit saglit lamang? Salamat sa iyong alok. Ngunit may mahalaga talaga ang gagawin na hindi ko pwedeng ipagliban. Sige, mauna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. Napakaganda ng lamparang galing kay Ginoong Simon. Ay, sandali at namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang itong ayusin. Ha? Sandali. Ano ito? Mane, Tesel, Pares. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan! Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Dahil di naman siguro totoo yan. Ngunit ito'y galing sa isang taong matagal lang patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ito'y sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kay gusto nyo tayong patayin? Huwag nyo nang alahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas naman ang mitsa ng lampara. Isagani! Hoy! Magdanakaw! Ayan na mo dyan! Suhan! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Why si Crisostomo Ibarra? Marahil pinagmamasdan niya na tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito'y bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? At ano ugnayan mismo na nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na! Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hanapin at tuliin ang Simon na yan. Senyor Simon, masamang balita. Hindi na tuloy ang pagsabog. Bakit? Si Isagani, tinapon ang lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero, Iligtas mo na yung sarili. Bilis! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandal ka muna at ako'y tatawag ng doktor. Huwag ka na mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman po na may Diyos na gumagabay sa atin, di ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin pag wala na tayong makita. Kailangan ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan ang buhay ay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan din natin makaranas ng sakit upang tayo matuto. Tandaan mo na walang magandang maidudulot ng pag-iigan. Magdudulot lang iyon ng panibagong kasamaan. Hindi ko alam bakit ako ang pinaparusahan. Hindi ka pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang. Hindi ka niya pinaparusahan. Yan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong magpasan. Hindi ka niya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang ipaglaban. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay nalipit lamang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang ganitong bagay. Ang kayamanan ay siyang nagiging lason sa lahat ng tao.
ito ang nagpapabulag at nag-uudyok kung gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng paglinis sa hangarin, pahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, dyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi nakakapalugit ang kasalanan. Laban ako! Asan na kayo? Yan ang tinatawag na murang bibig. Hindi ba, Padre? Kamora! Mga kaguluhan? Go! Isa gani! Huwag kang umiti. Sa buhay mo ang aking buhay, sa buhay mo ang aking buhay.